ni Hiranyakashipu at Prahlad, batay sa Srimad Bhagavatam. Noong unang panahon, sa panahon ng Satya Yuga, nabuhay ang isang makapangyarihang asura na nagngangalang Hiranyakashipu. Siya ay kapatid ni Hiranyaksha na napatay ni Lord Vishnu sa Anyong Baraha Avatar. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, si Hiranyakashipu ay naggalit ng labis kay Vishnu at sa lahat ng mga deboto nito. Ninais niyang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong sansinukob upang maghiganti. Upang makamit ang kanyang layunin, si Hiranyakashipu ay nagpunta sa kagubatan at nagsagawa ng matinding tapas pagsamba kay Lord Brahma. Napakatindi ng kanyang tapasya na ang buong mundo ay nayanig. Pati ang mga Diyos sa langit ay natakot sa kanyang lakas ng loob at determinasyon. Sa wakas, si Lord Brahma ay lumitaw sa harapan niya upang gantipalaan ang kanyang debosyon. Hinirang ni Hiranyakashipu ang mga sumusunod na biyaya mula kay Brahma, na hindi siya mamamatay sa araw o gabi. Hindi siya mamamatay sa loob ng bahay o sa labas ng bahay. Hindi siya mapapatay ng tao, hayop o anumang nilalang na nilikha. Hindi siya mapapatay sa lupa, sa tubig o sa himpapawid. Hindi siya mapapatay ng anumang armas. Dahil sa mga biyayang ito, si Hiranyakashipu ay naging labis na makapangyarihan. Sinakop niya ang buong mundo at ginawang alipin ang lahat, pati na rin ang mga demigod sa kalangitan. Inuutos niyang sambahin siya bilang Diyos. Sa kabila ng pagiging isang asura, ang anak ni Hiranyakashipu na si Prahlad ay isang dalisay na deboto ni Lord Vishnu. Mula pagkabata, si Prahlad ay may likas na pagmamahal sa Panginoon. Nang ipadala siya sa paaralan upang turuan ng mga guro ng mga demonyo, tulad nila Sanda at Amarka, tinuruan siya ng mga aral ng materialismo at pagsamba kay Hiranyakashipu. Subalit sa halip na sundin ng mga ito, itinuro ni Prahlad sa kanyang mga kamag-aral ang mga turo tungkol kay Vishnu. Sinabi ni Prahlad sa kanyang mga kaeskwela, ang layunin ng buhay ay ang maglingkod kay Lord Vishnu. Ang pagsamba sa Panginoon ay ang tanging paraan upang makamit ang tunay na kalayaan mula sa material na pagkakagapos. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras sa mga makabundong bagay na pansamantala lamang. Ang galit ni Hiranyakashipu nang malaman niya na si Prahlad ay deboto ni Vishnu. Tinangka niyang kumbinsihin si Prahlad na sumamba sa kanya, ngunit matapang na tumanggi si Prahlad. Sinabi niya, ang Diyos ay nararapat sambahin ay si Vishnu lamang, ang Panginoon ng lahat. Siya ang may likha at tagapangalaga ng sansinukob, hindi ikaw. Ang mga salitang ito ay nagpalubha sa galit ni Hiranyakashipu. Tinangka niyang patayin si Prahlad Maharaj sa iba't ibang paraan. Sundan natin bukas ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Prahlad Maharaj. Haribol! Ang istorya ni Hiranyakashipu at ni Prahlad Maharaj. Nagalit si Hiranyakashipu sa mga binitawang salita ni Prahlad Maharaj na ang sinabi ang Diyos na nararapat sambahin ay si Vishnu, ang Panginoon ng lahat. Siya ang may likha
at tagapangalaga ng sansinukob, hindi ikaw, Ama. Mga salitang ito ay lalong nagpalubha sa galit ni Hiranyakashipu. Tinangka niyang patayin si Prahlad sa iba't ibang paraan, sa pagpapakain ng lason kay Prahlad, sa pagpapalunod sa karagatan, sa pagpapadala ng mababangis na elepante upang apakan si Prahlad Maharaj. Ang pagsusunog sa apoy, ang paghuhulog mula sa mataas na bundok. Sa lahat ng pagkakataong ito, inililigtas si Prahlad Maharaj ni Lord Vishnu. Naging malinaw na si Lord Vishnu ang tagapagligtas ni Prahlad at hindi siya mapapahamak. Sa huli, napuno ng galit si Hiranyakashipu at tinanong si Prahlad Maharaj, "Nasaan ang Vishnu na sinasamba mo? Narito ba sa haligi?" At buong tatag na sumagot si Prahlad, "Oo, Ama, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, kahit sa haligi." Sa galit, sinipa ni Hiranyakashipu ang haligi gamit ang buong lakas. Mula rito lumabas si Lord Nrsimhadev, ang kalahating leon at kalahating tao na anyo ni Vishnu. Ang kanyang anyo ay kahanga-hanga at nakakatakot na hindi katulad ng anumang nilalang. Tinupad ni Lord Nrsimhadev ang mga kondisyon ng mga biyaya na ipinagkaloob ni Lord Brahma kay Hiranyakashipu. Pinatay siya sa dapit hapon na hindi araw o gabi. Ginawa ito sa pintuan na hindi sa loob ng bahay o sa labas ng bahay. Ginamit ni Nrsimhadev ang kanyang mga kuko na hindi isang armas upang punitin ang katawan ni Hiranyakashipu. Nilagay siya sa kandungan ni Nrsimhadev, hindi sa lupa, sa tubig o himpapawid. At siya ay kalahating leon, kalahating tao. Kanya hindi siya nilalang naggaling kay Lord Brahma. Sa ganitong paraan, nilipol ni Nrsimhadev si Hiranyakashipu na siyang tagapagligtas ng kanyang debotong si Prahlad Maharaj. Matapos patayin ni Hiranyakashipu si Nrsimhadev, ay nanatili pa ring galit. Tanging si Prahlad ang makakapagpakalma sa kanya. Pinagpala ni Nrsimhadev si Prahlad at sinabing magiging modelo siya ng debosyon para sa lahat ng henerasyon. At si Prahlad Maharaj ay may pagpapakumbaba na nanalangin at nagpapasalamat sa kanya. Tunghayan natin sa susunod na kabanata ang mga panalangin ni Prahlad Maharaj sa Canto 7, Chapter 9 ng Srimad Bhagavatam. Haribo. Storya ni Prahlad Maharaj at ni Hiranyakashipu. Narito ang mga panalangin ni Prahlad Maharaj mula sa Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9. Siya ay nagpakumbaba at kinilala ang kanyang sarili at nagpapahayag na siya ay walang karapatan na purihin ang Panginoon dahil sa pagiging anak ng isang demonyo. Subalit ipinaliwanag niya na ang biyaya ng Panginoon ay hindi batay sa yaman, katalinuhan o kapangyarihan, kundi sa debosyon. Nagpasalamat si Prahlad Maharaj kay Lord Nrsimhadev sa pagliligtas sa kanya mula sa mga pagdurusa na dulot ng kanyang ama. Pinuri niya ang Panginoon sa kanyang walang hanggang awa at pagmamahal
sa kanyang mga tapat na deboto. Ipinihayag ni Prahlad ang kanyang hiling na maging lingkod ng Panginoon magpakailanman. Sinabi niya na wala siyang interes sa material na kaligayahan, kayamanan o kaluwalhatian, kundi ang maglingkod lamang sa Panginoon. Bagamat ligtas na siya, ipinalalangin din niya ang kaligtasan at pagbabagong loob ng iba pang nilalang, lalo na yung mga naligaw sa material na mundo. Nagpakita siya ng malasakit sa lahat ng nilikha at hiniling ang kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Hiniling ni Prahlad Maharaj na alisin anumang bahid ng pagkamakasarili at galit mula sa kanyang puso upang siya ay magpatuloy sa purong debosyon. Sinabi niya, "O aking Panginoon, huwag mo sana akong gawing alipin ng mga kasiyahang material. Nais ko lamang na maglingkod sa inyo nang walang hinihinging kapalit." Ang kabuuan ng panalangin ni Prahlad ay nagpapakita ng kanyang dalisay na debosyon at diwa ng pagiging tunay na deboto ng Panginoon. Sa kabila ng pagmamalupit at kasamaan ng kanyang ama na si Hiranyakashipu, ipinalangin ni Prahlad Maharaj kay Lord Nrsimhadev ang kapatawaran at kaligtasan ng kaluluwa nito. Hiningi niya ang kapatawaran para kay Hiranyakashipu. Sabi niya, "Panginoon, ang aking ama sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang kasalanan, lalo na ang pagpaparusa sa akin at pagiging labis na mapagpataas at walang takot sa Diyos. Sana ay iyo siyang patawarin sa kanyang mga kasalanan. Sa kabila ng pagiging demonyo at kalaban ng Diyos ng kanyang ama." Ipinakita ni Prahlad ang malasakit bilang isang mabuting anak. Hiningi niya ang kaligtasan ng kaluluwa nito na nagpapakita ng kabutihang loob at pagkakaroon ng pusong mapagpatawad. Buong tiwala si Prahlad Maharaj sa habag at awa ng Panginoon. Naniniwala siya na ang isang maliit na patak ng awa ng Panginoon ay sapat upang maligtas ang sinumang makasalanan, kahit ang kanyang amang si Hiranyakashipu. Ang tugon ni Lord Nrsimhadev sa kanyang mga panalangin, tiniyak ni Lord Nrsimha kay Prahlad Maharaj na hindi lamang ang kanyang ama ang maliligtas, kundi pati na ang 21 henerasyon ng kanyang angkan. Sinabi ni Panginoon na ang debosyon ni Prahlad ay sapat na upang magbigay ng kaligtasan sa kanyang pamilya. Haribol!